Hello mga palangga! Kamusta kayong lahat? Welcome back again sa aking YouTube channel. Sa mga hindi pa po pala nakapag-subscribe, pa-subscribe naman po ako and pa-like na rin. Sa mga nakapag-subscribe na at sa aking mga subscribers, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik at sa panunood ng aking video. So yung ibabahagi ko ngayon sa inyo, lalong-lalo na sa mga taga-Pilipinas, is tungkol sa Canada Child Benefit. So ano nga bang ibig sabihin nito? In Canada, they call it CCB. Si CCB po ay pera na nanggagaling sa gobyerno. Binibigay ng gobyerno sa mga bata bilang allowance nila monthly. At kung magkano naman, depende yon. Depende sa income nyong mag-asawa. Iko-combine yung income nyo, yung kita nyo, at kung maliit yung kita nyong mag-asawa, malaki yung ibibigay. Kapag malaki naman yung income nyong mag-asawa, maliit ang ibibigay ng government. At depende rin po yan sa edad ng mga bata. Yung pera na natatanggap nila, yung allowance monthly, nung nag-open kami ng account sa bangko, ini-encourage talaga ng mga taga-bank na i-open ng RESP yung mga bata. Si RESP po is Registered Educational Savings Plan. So, mas ini-encourage nila na mag-open nun para secured yung pag-aaral ng mga bata pag nag-college na sila. Kasi walang tuition dito ngayon sa elementary. So, yung college, yun yung pinaghahandaan dahil nga sobrang mahal yung tuition, yung mga dorm at yung mga gastusin nila. Kaya mas maganda yung mag-open na rin ng RESP. Kagaya sa amin, inopen namin yung mga anak ko ng RESP para hindi na kami problema pagdating ng kanilang college. So, yung sinasahod nila buwan-buwan, hinuhulog namin doon, kinakaltas na ng bangko, tapos yung sobra naman, binibili namin ng mga pangangailangan nila kagaya ng damit. At saka kapag sa school, meron silang mga school activities, kagaya nung dalawang anak ko. Yung isang anak ko, sumali siya sa band. So yung instrument nila may renta, doon namin kinukuha yung pambayad. At yung isa ko namang anak player. So yung mga gamit niya, doon din namin kinukuha sa pera nila. So napakalaking bagay at napakalaking tulong sa amin. Lalo na at ang mahal ng bilihin dito sa Canada. Tapos 3 yung anak ko. Lahat dito, renta ng bahay, tubig, kuryente, sasakyan, insurance, lahat. So talagang napakalaking bagay sa amin kahit papano ang sarap lang isipin kasi kagaya sa Pilipinas wala naman kasi talagang ganun. So diyan sa atin naranasan ko diyan na mangutang ng pang-uniform tapos yung pang-enroll kasi nga walang pera na binibigay yung government natin dyan. Kaya dito ang laki ng maitulong. So ayan, sana sa mga nakapakinig na intindihan nyo ang aking pagkakwento. Si CCB nga pala, simula pagkabata hanggang sa kanilang 18 years old, meron silang natatanggap. After nun, hindi na sila makakatanggap kasi kaya na nilang magtrabaho, meron na silang gumagawa na sila ng sarili ng pera. So,
Pag mula baby pa sila hanggang sa 18 years old, yun lang yung may sahod. At pag yearly pala nag-iiba yung natatanggap ng mga bata kasi nagkakaedad na rin sila. So habang nagkakaedad, lumiliit ang kanilang natatanggap na sweldo. O ayan, yun lang yung gusto kong i-share sa inyo mga palangga. Sana hindi kayo naguluhan. Maraming salamat sa panunood at sa patuloy na pagtangkilik ng aking YouTube channel. Maraming salamat hanggang sa susunod. Kita-kits tayo ulit mga palangga. Halong kamo. Bye-bye.